Hindi kita pinipigilan magsaya sa buhay. Pero sana hayaan mo rin ang mga tao makapagpahinga. Hayaan mo kami matulog na matiwasay. Hindi yung 3:00 pa lang na madaling araw, nagsisisigaw ka na dyan sa kantang hindi mo naman maabot-abot. Araw-araw ko nga kumakanta, hindi mo pa maitama ang tono. Buti sana kung maganda yung boses mo para pwede kami makatulog. Kaso pati ipis dyan sa bahay nyo ayaw na makitira dahil napakapangit ng boses mo. Kasing pangit ng ugali mo. Wala kang karapatan na laitin ng talento na meron ako. Isa pa, ang videoke ginawa para kumanta. Kaya huwag ka mag-inerti dyan. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi kayo makatulog. Basta ako, gusto ko magpakasaya. Huwag mo akong pakialaman. Hayop kang bastos na bata ka. Ang hirap pakipagtalo sa matandang makitid ang utak. Bahala ka sa buhay mo. Sige, sulitin mo na yung pagbirit mo. 10 beses mo kantahin niyang sayang na sayang dahil sa mga susunod na araw, matatahimik din niyang lalamunan mo at matatahimik din ang mga tenga namin. Paminsan-minsan, masaya talaga ang kumanta, lalo na kung mayroong handaan. Parte na ng tradisyon nating mga Pilipino ang pagkahilig sa videoke. Hindi kumpleto ang isang selebrasyon kung wala nito. Pero minsan, kahit na wala namang selebrasyon, may mga tao na ginagawa itong libangan at hilig. Na minsan, hindi na nakakatuwa dahil nakakaapekto na sa buhay ng mga kapitbahay nila. Lalo na ang mga taong walang pakundangan kung kumanta at walang pakialam kung may mga tao na ring nagpapahinga na para bang akala nila ay kanila ang buong paligid. Yun din ang magiging dahilan upang may isang taong lumapit sa itim na kapangyarihan dahil sa kanyang galit na nararamdaman. Magagawa pa kayang awitin ang paboritong kanta kung unti-unti nang pinagbabayaran ang mga kasalanang dulot ng galit. Nak, hinaan na muna natin tong videoke. May nagrereklamo kasi. Nagrereklamo? Noong oras pa lang 5:30 pa lang magrereklamo na sila. Pwede naman mag-video kayo hanggang 8 p.m. Yung iba nga dyan, lumalagpas pa ng 10 p.m. Nagre-reklamo ba tayo? Birthday naman ngayon Masyadong papansin yung mga kapitbahay na yan. Matutulog na raw sila Sino nagsabi? Matutulog ng ganitong oras? Hihinaan lang naman. Pwede pa naman kayong kumanta. Basta wag lang masyadong malakas kasi nabubulabog sila May mga pasok pa sila sa trabaho bukas. Anong gusto nila? Bubulong kami sa mic para kumanta? Wisit ng mga kapitbahay na yan Pag tayo, bawal maging masaya. Pag mumumurahin ko yan ng nakamay ako AJ, ano ba? Pinagsabihan na nga tayo. Baka mamaya may barangay na dito. Alam mo naman na pala ang ugali ng mga kapitbahay natin, magmumura ka pa dyan. Bakit kasi kayo natatakot sa mga yun? Ang usapan naman dito hanggang 8 p.m. lang Kapag nag 8 p.m. na, aalisin naman na natin yung videoke. Ang gusto kasi ng mga yan, sila ang kumanta. Ang papangit naman ng mga boses ng mga yan. Minsang celebration na nga lang to, gusto pa nilang pigilan magpakasaya ang mga tao? Bad trip sila. O sige, kahit hanggang mga 6:30. Huwag na kayo magdagdag ng kanta Ubusin nyo na lang yung mga naka-reserve. Hindi hanggang 8 p.m. dito. Hindi sila nagbayad ng videoke Hindi silang gumastos para sa handaan na to kaya wag silang paepal. Kung hindi masaya ang buhay ng mga punyetang yan, wag silang papansin. Kilala ko yan nagsusumbong sa inyo Yung kamag-anak ko noon ni Kapitan, di ba? Yung matandang mahilig kumanta ng sayang na sayang. Yung todo birit sa mga kanta ng Aegis. Alam ko yan. Kasi siya lang naman mahilig magreklamo sa mga kapitbahay natin Lahat dito nirereklamo niya. Pero kapag siyang nag-iingay, walang makapalag kasi mayabang masyado. AJ, kung ano-ano na naman yung mga sinasabi mo Lasing ka na. Basta mamayang 6 p.m. alisin nyo na yan. Matulog ka na rin at pauwiin mo na yung mga barkada mo. 6 p.m.? Ano kaya yun? Parating pa lang iba natin bisita, Basta, makinig ka na lang para hindi na pagsimulan ng away. Kaarawan ng bunsong kapatid ni AJ, kaya mayroon silang handaan sa kanilang bahay. Wala naman siyang pasok sa trabaho bukas, kaya sinusulit na niya ang kasiyahan. Bibihira lang din naman silang maghanda o ang magrenta ng videoke dahil nga ayaw ng kanyang ina ng masyadong maingay.
Natatakot kasi ito sa maaaring maging reklamo ng mga kapitbahay nila. Pero si AJ, wala siyang pakialam. Dahil sa lugar nila, pwede pa rin silang mag-videoke hanggang alas 8 ng gabi. Ngunit habang patuloy silang nagsasaya, may naghanap sa kanyang ina. Yon ang matanda nilang kapitbahay na madalas ding mag-videoke kahit na wala namang okasyon. Ano ba? Hindi niyo pa rin papatayin yan? Ang sakit na ng ulo ko. Kanina ko pa gustong magpahinga. Pasensya na po Ate Milet. Pinahinaan ko naman na kay AJ kaso nandyan din yung mga kaibigan niya. Ang sabi niya mamaya raw pong 7:30 papatayin na nila ang videoke. Aba, paghihintayin niyo pa ako ng 1 oras bago makatulog? Aba, magkaroon naman kayo ng konsiderasyon sa mga kapitbahay niyo, no? Baka akala niyo kayo lang ang nakatira dito at panay kayo kanta dyan. Yung iba may mga pasok pa sa trabaho bukas. Sige ate, ipapapatay ko na kay AJ. Kinausap ulit ni Monica ang kanyang anak pero ayaw pa rin ni AJ. Nagpatuloy siya sa pagkanta hanggang sa pinuntahan sila ng barangay. May mga reklamo na raw kasi dahil sa ingay nila. Doon lang natigil si AJ pero wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pagkainis niya sa taong pilit na pinapapatay ang videoke. Para hindi na siya makagawa pa ng gulo, pinapasok na siya ng kanyang ina sa kwarto niya para matulog na. Kapag lasing kasi ang binata, hindi nito napipigilan ang kanyang sarili na magsalita. Kinabukasan, maagang nagising si AJ dahil sa ingay ng kapitbahay nila na malakas na nagbivideoke. Boses pa lang na halos mamaos sa kabibirit, alam na niya kung sino yon. Isip na boses yun, parang tanga. Makabirit, akala mo magaling talagang kumanta no? Sintonado na nga, mali-mali pa ang lyrics. Kainis! Sakit ng ulo ko dahil sa pag-inom ko kahapon tapos ganito pa gigising sa akin. Kahit nagustuhin ng binata na bumalik sa pagkakatulog, hindi niya nagawa. Masyadong malakas ang videoke ng kapitbahay nila at nakatapat pa ang pinto ng bahay nila sa bintana niya. Kaya dinig na dinig niya ang ingay. Lumabas na lang siya ng kwarto. Hindi pa siya nagsasalita, alam na ng kanyang ina kung bakit siya nakasimangot. Oh, sakto nakapagluto na ako. Kumain ka na doon, tinola ang ulam. Ayan, masakit ang ulo mo no. Inubos niyo mo naman lahat ng alak Pagkatapos mo dyan, isauli mo na ang mga bote, baka mawala pa yon. O kaya baka mabasag ng mga bata. Hindi ba pwedeng ipabarangay ang kapitbahay natin? Urat na ako sa pagkanta niyan Kung hindi ka magigising sa pagbirit niya na sayang, sa luha naman o kaya sinta. Buti sana kung maganda ang boses niya Bubuksan ko pa yung bintana ko para palakpakan siya. Kaso hindi Kulang na lang mapatid ang litid niya sa kabibirit ng kantang hindi naman niya maabot. Maaga pa kasi, kaya hayaan mo na. Kapag gabi, doon ka magreklamo. As if namang may magrereklamo sa kanya, di ba? Kapag pinigilan mo yan sa pagkanta-kanta niya, tignan mo, ang dami na niyang parinig sa'yo. Tapos mag-a-attitude pa yung matanda na yan. Itatapon yung mapanghinyang arinola sa tapat ng bahay mo. Balahura masyado. Tanda-tanda na Aga-aga nababad trip ako. 6:00 pa lang bumibirit na yan Hay nako, kumain ka na doon. Gutom lang yan at hangover. Nagpakalango naman kasi kayo sa alak kagabi. Kahit di naman ako nakainom, sasakit pa rin naman talaga ang ulo ko kung ganyan ba naman yung kapitbahay natin. Dapat yan ang nirereklamo Dapat mamaos yan para naman matahimik ang mga tenga natin. Kahit saang parte ng bahay nila pumwesto si AJ, dinig na dinig niya pa rin ang boses ni Auntie Milet. Mga kanta nitong paulit-ulit nilang naririnig. Ilang araw pa ang lumipas, kahit na may mga pasok sa paaralan o trabaho ang karamihan sa mga kapitbahay nila, palagi pa rin kumakanta ang matanda. May mga nagrereklamo sa kanya at sa halip na patayin o hinaan na lang ang tugtog, mas lalo nitong nilalakasan. Hanggang sa isang araw, pagod galing sa trabaho si AJ at sa pag-uwi niya, nagvivideoke pa rin si Milet. Nag-OT na ako sa work, na traffic na ako tapos maririnig ko pa ang boses niyan. Mag-12 na
Di ba patitigilan ng matanda na yan? Gusto ko na magpahinga. Paano naman ako makakatulog na maayos kung maririnig ko yung boses niyan? Kinausap na namin kanina. Kaso ang sabi niya, birthday daw ng apo niya, kaya hayaan na lang siya. Noong nakaraan birthday ni Krishna, nagagalit siya sa akin kasi nagbibidyoke ko ng alas 7. Ano pa yan? Lagpas na yan sa oras oh. Dapat hanggang 8 p.m. lang yan ah. Naaawa nga ako kay Joanna, kapapanganak lang nun. Kanina narinig ko nagrereklamo na gusto nga matulog at magpahinga, kaso nahihirapan dahil ang lakas ng videoke. Ako nang kakausap sa matandang yan. Wala kasi naglalakas ng loob dito magsabi dyan eh. Wag na anak, baka mamaya mapaaway ka pa dyan. Wala akong pake. Mapapaaway talaga kung hindi yan titigil sa pagkanta niya. Kakapikon eh. Oras na ng pahinga ng mga tao oh. Kahit na anong pakiusap ni Monica sa kanyang anak, hindi pa rin ito nagpaawat. Agad na sumugod sa bahay ng kapitbahay. Ang dami pa ring bisita at halos lahat sa kanila ay may tama na ng alak. Si Milet naman, sumasayaw-sayaw pa habang kumakanta. Auntie Milet, baka naman pwedeng itigil nyo na tong videoke nyo. Maawa naman kayo sa mga tao. May mga trabaho pang iba dyan oh. May mga gustong magpahinga. Magkaroon naman kayo ng konsiderasyon sa mga kapitbahay nyo. Aba, bakit mo pipigilan ang kasiyahan namin, ha? Nakita mo na may birthday? Unang pa ba yung maghapon yung pagbibidyoke? Mas nauna pa nga kayong kumanta kaysa tumunog ang alarm ko kaninang umaga eh. Umalis ako, bumibirit ka. Ngayong umuwi ako, bumibirit ka pa rin? Aba, pahingahin mo rin naman ang lalamunan mo. Pahingahin mo rin naman ang mga tenga namin. Aba, bastos kang bata ka. Naiinggit ka ba na kumakanta-kanta kami at masaya kami, ha? Bakit? Nung nakaraan naman kayo ang maingay, ah. Yun na nga eh. Kami ang maingay nung nakaraan pero wala pang 8 p.m. pinatigil mo na kami dahil gusto nyo na kamo magpahinga. Di nyo man lang ba naiisip na 12 a.m. na may mga gusto rin magpahinga? Maaga pang aalis ibang tao dito bukas oh. Konting hiya lang naman. Masaya dapat tong araw namin na to, pero sinira mo lang, lintik ka. Masyado ka naiinggit sa amin. Kasi kami, may pambili kami ng mga ganitong pang-videoke. Kahit magsumbong pa kayo sa barangay, wala namang kakampi sa inyo. Nakikiusap ako sa'yo na patahimikin mo naman yung bunganga mo sa kakakanta. Dahil nga may mga kapitbahay ka na abala. Malaki kang istorbo sa amin, alam mo ba yon? Wala kaming pakialam kung mamahalin yung videoke mo. Dahil yung boses mo parang palaka na maingay tuwing umuulan. Yabang mo dyan sa paghamo sa barangay ah. Papatayin ko tong videoke kung kailan ko gusto. Kumakanta pa kami, nagsasaya pa kami. Kung naiingayan kayo, hindi ko nakasalanan yon. Bakit kasi kayo tumira sa ganitong lugar? Ayaw nyo pala ng maingay. Sana doon kayo sa bundok tumira. Isa pa, sinasabi ko sa inyo, kapag yan hindi nyo pinatay, pasensyahan talaga tayong lahat. Pagod ako sa trabaho ko, gusto ko magpahinga. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Oo, dahil ang tanda mo na hindi ka pa mapakiusapan. Sinabi na nga na magpapahinga na ang mga tao, ayaw nyo pagpatayin yung lintik na videoke na yan. Ikaw ang tumira sa bundok dahil ikaw lang naman ang maingay sa awalam niya gusto na maging kapitbahay ka. Hindi ka na naawa sa mga nagtatrabaho. Tapos yung isa diyang kapitbahay natin, bagong panganak lang. Kawawa naman. Kala mo, ganda ng boses mo. Abay, bastos nga ang hayop na ito, ah. Sinisigawan mo pa ako? Wala kang galang! Muntikan pang sakta ni Milet ang binata. Inawat lang ito ng isa nitong anak. Nakiusap ulit si AJ at ang sabi ng anak ni Milet, papatayin na nila ang videoke. Kahit na ayaw pa rin ng matanda. Doon lang pumasok si AJ sa bahay nila. Bakas ang halong galit at pagod sa kanya. Sa kanila, siya lang ang may lakas ng loob gawin yon kay Milet dahil ang ilan sa mga kapitbahay nila ay nakakautang o kaya nakikikabit lang ng kuryente at tubig. Dahil doon ay pakiramdam ni Milet na kaya niyang kontrolin ang mga kapitbahay dahil lang may utang na loob sila sa kanya. Lumalapit pa rin kasi ang mga yon sa kanya. Ang pamilya lang ni AJ ang walang utang na loob sa kanya dahil kahit noon pa man, hindi humingi ng tulong sa kanya ang mga ito. Kaya hindi natatakot ang binata kung hindi man siya kakausapin ni Milet. Wisit na matanda yun. Ngayon hindi na ako makatulog dahil ginalit niya ako.
Papatayin din pala nila yung videoke nila, hindi pa nila ginawa kanina. Yung mga anak niya rin hindi pagsabihan ng nanay nila eh. Ang tanda na nun oh, bakit hindi man lang marunong mag-isip? Buisit talaga. Kumalma ka na, nak. Ito tubig, para mamaya mabawi mo ang antok mo. Hindi ba talaga pwedeng ireklamo yan? Hindi nga ba, ang sabi niya wala naman ding ibang magrereklamo sa ginagawa niya. Kapag naman sa barangay ka nagpunta, wala naman ding mag-aasikaso sa reklamo mo. Oo, pagsasabihan siya, pero kung araw-araw ba naman sinong hindi magsasawa? Kilala mo yan, kahit na anong sabihin mo dyan, gagawin at gagawin niya talaga ang gusto niya. Ewan ko nga rin ba bakit ayaw niyang tumigil sa pagkanta. Wala naman sanang problema kung kakanta lang siya. Pwede naman niyang gawin yun pero wag naman araw-araw. Sobrang aga pa tapos sobrang late din kung patayin niya. Parang gusto niya pa yata 24/7 siyang bibirit dyan eh. Paulit-ulit lang naman yung kanta niya. Kahit na maraming reklamo si AJ sa kapitbahay nila, wala pa rin siyang nagawa. Paulit-ulit lang ang pagvivideoke ni Milet. Minsan nga gusto na lang ng binata na lumipat ng bahay para kahit na paano ay matahimik ang buhay nila. Ayaw naman ng kanyang ina na ibenta ang bahay nila. Yun na lang daw kasi ang naiwang alaala ng kanyang asawa. 1 taon pa lang namamatay ang tatay ni AJ, kaya naiintindihan niya ang ina kung bakit ayaw nitong iwan ang bahay. Hindi rin alam ng binata kung hanggang kailan nga ba niya magagawang tiisin ang boses ng kapitbahay nila. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Walang nagbabago sa pag-uugali ni Milet. Minsan, nag-aaway sila ni AJ pero si Monica na ang nagpapatigil sa anak sa kadahilan ng matanda pa rin si Milet at dapat ay iginagalang ito. Isang araw, 3:00 pa lang ng madaling araw, nagising na si AJ dahil nagsisimula ng kumanta ang kapitbahay. Ay, ito na naman. Ang aga-aga pa. Diyos ko po. Bigyan sana ako ng magandang mood ngayon. Baka sa inis ko batuhin ko yung loob ng bahay nila. Ano pa ang mundo pero nambubulaw ng bisit na matandang to. Pinilit ng binata na bawiin ang tulog niya pero hindi na niya nagawa. Balak pa naman niyang tanghali na sanang gumising dahil wala siyang trabaho. Pero kahit naman kailan hindi niya yon nagawa. Dahil palaging maaga pa lang, kumakanta na ang matanda. Dahil kulang sa tulog, inis na inis si AJ na lumabas ng kwarto niya. Gising na rin ang kanyang ina at naghahanda na ito ng kakainin nila. Batuhin ko kaya yung bubong nila. Ano na naman ba yung iniisip mo, AJ? Mamaya may masira ka pa o maling bubong ang mabato mo makaistorbo ka pa ng tao. Makaistorbo? Ano ba yung ginagawa ng matanda na yan? Hindi ba yan istorbo? Kanina pa yung 3 a.m. Ngayon na nga lang babawi ng tulog Kinausap ko na yan kanina pero ang sabi niya birthday daw ng kapatid niya. Lahat naman may birthday sa kanila Araw-araw may videoke, araw-araw na may birthday. Lahat yata ng birthday ng angka nila sineselebrate niya. Kahit birthday ng ipis nila sineselebrate niya para lang makakanta. Mamaya ka na lang matulog. Wala yung videoke kasi brownout mula 8:30 a.m. hanggang 6:30 p.m. Nag-post yung Zameco, may aayusin daw na poste. Brownout ang buong Subic pero hindi kasama ang pamatawan. Mas lalo namang di makakatulog niya ng init. Brownout lang makakapagpatigil sa videoke nila. Di ko alam kung matutuwa ako, maiinis Wala ngang ingay, mainit naman. Walang paglagyan. Alis na lang ako mamaya. Pupunta ako kina tita sa kaste. Ay, sakto. May pinapakuha siya sa akin. Ikaw na lang pala ang magpunta dun. Umuwi ka bago mag 6 p.m. ha. Huwag ka na masyadong magpunta kung saan-saan at baka makipag-inuman ka na naman sa mga tropa mo sa balaybay. Sinasabi ko sa'yo, AJ, nakamotor ka. Makikitulog lang ako kina tita. Kasi buti pa dun maayos mga kapitbahay kahit mga chismosa. Walang ganyang kapitbahay na tulad niya ni Auntie Milet. Bakit ba nakikiante ko sa kanya? Di ko naman yan tita. Kung tita ko yan, tinakwil ko na yan sa pamilya Matapos nilang kumain, agad na ring umalis ang binata para pumunta sa bahay ng tiyahin.
Nang makarating siya doon, agad siyang nakaramdam ng antok. Hindi naman na sila nagtanong sa kanya, basta nakitulog siya roon. Minsan kasi ganun ang ginagawa ni AJ, lalo na kapag bumibisita siya sa tiyahin niya. Iisa lang ang anak ng tita niya at iyon ang pinakakasundo niyang pinsan sa lahat. Bandang 3:00 na ng hapon nang magising siya. Ay, buti naman nakabawi ng tulog. Ang sarap. Kung ganito lang sana katahimik sa bahay, siguro hindi ako palaging pagod at antok sa trabaho. Ikaw pala yan, AJ. Kala ko kung sino. Oh, wala ka rin pasok? Di ba brownout buong Subic? Sarado yung shop namin, malamang. Galing lang akong kaste. Pinuntahan ko si April. Hulaan ko. Di ka na naman nakatulog dahil dun sa nawawalang member ng Aegis, no? Ano pa ba? Malamang. Sipin mo 3 a.m. nag-videoke. Unang kanta pa niya, luha. Yung mga nakikinig sa kanyang maluluha talaga eh. 3 a.m. magbibidyoke ka? Buti nga brownout dun eh. Tahimik buhay ng mga kapitbahay. Kaso nakakaawa dahil ang init pa naman ngayon. Kung ganyan kapitbahay ko, alam mo, papakulam ko yan. Ay, malapit na talaga. Pinag-iisipan ko na. May kilala ako dun sa nagbunga. Magaling yun namang kukulam. Meron pa dun sa Matain. Pero hindi ko alam kung buhay pa yun kasi matanda na. Seryoso ka ba? Oo nga. Kapag gusto mo ipakulam yun, tara, puntahan natin. Isa mo naman nalaman niya mga ganyan. Di ba naikwento ko sa'yo, yung ex ni April, pinakulam niya? Yung nagbabanta sa kanya na ikakalat yung mga nude photos niya? Doon kami una nagpunta sa Matain. Kaso hindi ko alam kung ano nangyari. Basta sabi lang ni April, di siya nasiyahan eh. Kaya doon kami nagpunta sa nagbunga. Mukhang mas maganda doon kasi halatang expert yung mangkukulam. Lalaki pa yun. Totoo ba talaga? Huwag mo akong pinaglololo ko, Jonjon ha. Pektusan talaga kita dyan. Tanga, hindi ako nagbibiro. Totoo nga. Gusto mo, puntahan natin ngayon para maniwala ka eh. Pero Friday lang siya tumatanggap ng magpapakulam. Parang ayoko. Malapit pa naman na ang Holy Week. Natatakot ako baka anong mangyari. Ang sabi nila, mas maganda nga kapag ganyang panahon ka magpapakulam. Mas malakas dyan dahil patay si Jesus. Yun lang ang narinig ko. Kaya nga yung iba gumagawa ng mga ritual ng ganyang panahon eh. O kaya yung mga gamit nila sa mga black magic, mas lalo nilang inaasikaso. Narinig ko lang yung kay April. Hilig nyo sa ganyan eh. Kaya nga sabi ko sa kanya nakakatakot naman kapag naghiwalay kami. Baka bigla ako ipakulam. Sagot ba naman sa akin, depende raw kung anong dahilan ng hiwalayan namin. Hindi mawari ni AJ kung bakit tila ba bigla siyang naengganyo sa sinabi ng kanyang pinsan. Naniniwala naman siya sa mga kulam dahil sa mga napapakinggan niyang mga kwento. May mga nababasa rin siya tungkol sa patunay na meron ngang tao na kayang gawin yun. Hindi niya lang sigurado kung handa na nga ba siyang gawin yun sa kinaiinisan niyang kapitbahay. Wala naman siyang balak na patayin yun. Ang gusto niya lang ay patigilin yun sa pagkanta. Ilang araw pa ang lumipas, palaging tinatanong ng binata ang kanyang sarili kung dapat nga ba niyang gawin yun. Lalo pa sa araw-araw din naman ay sinusubok ang pasensya niya. Okay ka lang, ma? Oo, medyo nahihilo lang ako. Ang sakit ng ulo ko eh. Uminom ka na ba ng gamot? Magpahinga ka kaya muna. Tulog ka. Oo, uminom na ako ng gamot. Hindi lang ako makatulog. Masakit yung ulo nyo dahil sa puyat eh. Ang aga nyo nagigising tapos late na kayo natutulog. Di ka rin naman makatulog kapag tanghali dahil may birit ng birit sa kapitbahay. Ay, siguro nga. Ilang araw na halos 3 hours lang ang tulog ko eh. Nahihilo nga ako palagi. Minsan nakakatulog ako ng tanghali, lalo na kapag sobrang antok ko. Pero hindi talaga ako makatulog ng diretso. Halos lahat ng kapitbahay natin ganyan. Tapos yung taong dahilan kaya nagkakasakit kayo, ayan, kumakanta ng sayang na sayang. Hirap pakiusapan eh. Pwede naman siguro kahit 2 oras na videoke kung talagang hindi niya mapigilan yung sarili niyang kumanta. Di ba yan nananawa sa ginagawa niya? Di man lang ba napapagod ang bibig niya? Di ba yan natutuyaan ng laway? Tapos nagdagdag pa ng kalahi niya. Salitan silang kumanta.
Nakisuyo na nga ako kay Auntie Milet. Dami na ring nakiusap sa kanya para sana makapagpahinga rin kami. Kaso walang epekto sa kanya eh. Ay, hindi ko alam kung ano pang pwedeng gawin. Kausapin ko nga ulit yan. Bahala na kung magkagulo kami ngayon. Di pwedeng ganyan. Walang tulog at pahinga ang mga tao sa kakakanta niya. Dami na nagkakasakit eh. Baka sa mukha ni AJ ang inis niya. May mga kapitbahay sila na nasa labas at halata sa mga mukha nilang pagod na rin sila sa pinaggagawa ni Milet. Sa inis ni AJ, pumasok siya sa loob ng bahay ng matanda at siya ang humugot ng saksakan kahit na nasa paboritong parte na ng kanta si Milet. Ano bang ginagawa mo? Alam mo kumakanta ako eh. Damang-dama ko na at handa na akong bumirit. Wisit ka! Ano bang problema mo ha? Basta ka pumapasok sa bahay ko, alam mo ba na pwede kitang kasuhan? Ikaw pa ngayon na may lakas na loob na magkaso? Tignan mo nga yung pinaggagawa mo sa mga tao nakakarinig ng boses mo. Lahat kami pagod na. Parang sumpay ang boses mo sa pandinig namin eh. Maawa ka naman sa mga kapitbahay mo. Oh. Wala kaming tulog dahil dyan sa panay videoke mo. Alam mo, ikaw lang ang panay reklamo. Kinakausap ko naman sila. Pumapayag naman sila. Ang dami mo kasing arte. Hindi ko rin naman pinipilit na diyan kayo tumira, di ba? Maraming paraan para hindi kayo mainggit sa pagkanta ko. Aba, lumayas kayo sa lugar na to. Talagang kami pa mag-adjust sa'yo, ha? Kapal talaga na mukha mo. Aba, ayos. 100 lang score mo sa akin. Oo, dahil ikaw lang ang maraming kuda. Hindi mo hayaan ng tao na magsaya sa buhay. Hindi kita pinipigilan magsaya sa buhay. Pero sana hayaan mo rin ang mga tao na magpahinga. Hayaan mo kami matulog na matiwasay. Hindi yung 3:00 pa lang na madaling araw, nagsisisigaw ka na dyan sa kantang hindi mo naman maabot. Araw-araw ka na nga kumakanta, hindi mo pa maitama yung tono. Buti sana kung maganda yung boses mo para pwede kami makatulog eh. Kaso pati ipis dyan sa bahay nyo ayaw na makitira dahil napakapangit ng boses mo. Kasing pangit ng ugali mo. Wala kang karapatan na laitin ng talento na meron ako. Isa pa, ang videoke ginawa para kumanta. Kaya huwag ka mag-inerti dyan. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi kayo makatulog. Basta ako, gusto ko magpakasaya. Huwag mo akong pakialaman. Hayop kang bastos na bata ka. Ang hirap makipagtalo sa matandang makitid ang utak. Bahala ka sa buhay mo. Sige, sulitin mo na yung pagbirit mo. 10 beses mong kantahin niyang sayang na sayang dahil sa mga susunod na araw, matatahimik din niyang lalamunan mo at matatahimik din ang mga tenga namin. Tila ba buo na sa kalooban ni AJ ang pagpapakulam kay Milet. Hindi na niya naiisip kung masama ba ang kanyang gagawin. Basta ang alam niya lang ay gusto niyang matahimik na ang buhay nila at mangyayari lang yon kapag may sakit ang matanda. Nang sumapit ang Biyernes, hindi pumasok sa trabaho ang binata. Nagpasama siya sa kanyang pinsan para magpunta sa sinasabi nitong mangkukulam. May mga tao pala talagang dinarayo siya dito kahit nanlayo, no? Ano yan, mga nagpapakulam din? Di ko alam eh. Iba-iba yata ginagawa niya. Meron din siyang gayuma. Ang sabi ni April, iba-iba naman din ang klase ng kulam. Meron daw na hindi lang din sa katawan may sakit. Pwede rin kamalasan sa negosyo, ganun ba? Kaya yan, dinarayo talaga siya rito. Magaling din daw kasi talaga yan. Ano, tara na? Sandaling nakatitig ang binata sa loob ng bahay ng mangkukulam. Hindi niya pa naman nakikita kung sino ba ang mangkukulam, pero pansin niya na may 3 tao pang naghihintay sa labas. Huwag na muna pala. Saka na lang. Medyo kumalma na ako eh. Natatakot pa rin ako. Ano ba naman yan? Bakit ka naman matatakot? Hindi bang sabi mo hindi talaga mapagsabihan yung matanda? Hindi mo naman siya papatayin eh. Patatahimikin mo lang ang lalamunan sa kabibirit. Saka na lang. Tara na, uwi na tayo. Pag-iisipan ko muna maigi. Naawa rin kasi ako eh. Alam mo yun, matanda na rin kasi siya eh. Last na, kapag hindi pa rin napakiusapan, sige, papakulam ko na. Halo ang desisyon ng binata.
Kapag pinakikinggan niya ang kanyang galit, ginugusto niyang gumawa ng masama sa matanda. Pero kapag ang konsensya naman ang kanyang papanigan, ayaw niyang gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Iniisip niya pa rin kasi na tao yon at mahirap naman talagang magkasakit, lalo pat matanda na rin si Milet. Nang makauwi siya sa bahay nila, malayo pa lang ay dinig na niya ang videoke. Pagpasok niya sa bahay, naabutan niya ang ina na naglilinis. Kanina pa yan kumakanta, ma? Hindi, kabubukas lang yan. Siguro mga kalahating oras pa lang. Wow, himala ah. Isang araw di nag-videoke tapos late nagbukas ngayon. Hanggang anong oras naman kaya yan? Wala sila kahapon dyan. Nasa ospital, nanganak yung manugang niya. Kauuwi lang yan eh. Pagkauwi nga, nagbukas agad ng videoke. Ayos ah, miss na miss masyado. Maganda talaga kapag wala siya dyan, no? Kasi talagang payapa yung buong barangay. Sana may kasama yan sa bahay nila na tatakpan yung bibig niya para hindi kumanta. Kaso nga, mga kasama niya sa bahay, mga bingi na rin yata eh. Saan ka pala galing ha? Akala ko pumasok ka ngayon. Wala ma. Nagkita lang kami ni John kasi nagpapatulong siya sa akin dun sa motor niya. Inaantok pa naman ako. Aga kong umalis kanina. Hindi maintindihan ng binata kung ano bang nararamdaman niya. Bumabalik na naman ang pagkagusto niyang ituloy ang plano niyang ipakulam si Milet. Pero gusto niyang pag-isipan itong mabuti dahil natatakot siya sa maaaring maging balik sa kanya. 2 araw pa ang lumipas, bumabalik na naman sa ginagawa niyang maagang pambubulabog ang matanda. Kaya hirap na naman silang makapagpahinga. Isang gabi, nakatulala lang si AJ sa sala kung saan pinag-iisipan niyang maigi ang mga hakbang na gagawin niya. O bakit? Hindi ka makatulog? Lagi naman eh. May iniisip lang ako ma. Naniniwala ka ba na may masamang balik sa isang tao ang pagpapakulam? Bakit bigla mo naman niyang naisip? May napanood kasi ako kanina sa TikTok. Tapos yun, naisip ko lang bigla kung totoo ba yung ganun o hindi. Totoo naman siguro, pero hindi naman yun magandang paraan para gumanti sa isang tao. May napanood akong lumang pelikula na may kulam na ganyan. Sa tingin ko lang para kasing hindi makatao. Paano naman kung yung ipapakulam mo hindi rin naman makatao? Parang sa paraan na yun, matututo siyang mali pala talaga ang ginagawa niya. Parang magiging aral lang sa kanya. Naku, ewan ko. Pero ikaw, wag mong gagawin yon. Masama yung ganon. Hayaan mo na magbago ang isang tao. O kaya ipagdasal mo na lang na magbago pa siya. Kasi kahit na kailan, hindi magandang humiling ng masama sa kapwa mo. Kahit na gaano pa siya kasamang tao. Doon lang napagtanto ni AJ na mas matimbang pa rin sa utak niya ang paglapit sa kulam. Hindi na niya naiisip kung makakabuti ba ito sa taong ipapakulam niya, pero ang alam niya lang, mas makabubuti ito sa kanilang lahat. Hindi na rin kasi madaan sa pakiusap ang matanda. Ang kailangan na lang ni AJ, maghintay hanggang sa susunod na Biyernes. Halos 1 linggo silang walang pasok. Ang dapat na maayos na pahinga sa bahay ay hindi niya magagawa dahil patuloy pa rin ang videoke ng kapitbahay nila. Di ba bawal magsaya o kumanta tuwing Miyerkules Santo? Wala talagang paawat yang si Auntie Melet, ano? Narinig ko nga kanina yung anak niya. Pinagsabihan siya pero ayaw makinig. Ang sabi niya wala naman daw yung ganong paniniwala. Para lang daw yun sa mga ipokritong may debosyon tuwing mahal na araw. Ha? Grabe naman na yan. Di na talaga magbabago yung matanda na yan. Akala ko noon kapag may mga ganyang edad na marunong na gamitin ang utak. Pero may mga tao palang habang tumatanda lalong kumikitid ang utak. Ayaw pang napagsasabihan. Kesyo raw matanda na siya at nung kapanahunan nila, ang mga bata dapat nananahimik lang. Yun nga ang problema. Ewan ko, ako rin napapagod na dito sa bahay. Iniisip ko na nga na ibenta to para umalis na tayo. Naaawa na ako sa inyo ng kapatid mo eh. Lalo na't nag-aaral yun, tapos maagang pumapasok. Kapag uuwi ng hapon, hindi man lang makaidlip. Tapos ikaw, maagang nagigising, sa halip na nagpapahinga pa bago pumasok sa trabaho.
Nakala ko po ayaw niyong ibenta tong bahay dahil kayo ni Papa ang bumili nito. Bunga rin to ng pagsisikap niyong dalawa. Ayoko naman talaga kung may pagpipilian lang ako. Kinausap ko na kasi yung mga tita mo, tapos nabanggit ko sa kanila yung nangyayari rito. Ang sabi nila, mas mahalaga naman ang kalusugan nyo. Kasi sa totoo lang, yung iba nating mga kapitbahay, umalis na rin. Ang hirap naman kasing pakisamahan ni Ate Milet. Hindi na ma, huwag niyo ibebenta tong bahay na to. Dahil alam kong mahirap para sa inyo na pakawalan ng memories niyo ni Papa. Hayaan niyo, darating ang araw na matitigil din niyang matanda na yun sa pagkanta-kanta niya. Matatahimik din tayo, makakapagpahinga na maayos. Sana nga, nak. Kasi kung magtatagal pa, malaki ang magiging epekto nun sa inyo. Ayoko naman na magkasakit kayo dahil lang sa hindi kayo nakakapagpahinga, di ba? Habang ang ibang tao ay ginagawa ang taunang debosyon tuwing Semana Santa, si Milet naman ay patuloy sa mga kanta niyang paulit-ulit na naririnig ng mga kapitbahay niya. Nakatambay lang si AJ sa labas ng bahay nila. Pinagmamasdan ang ilang mga tao na nagtatakip ng tenga tuwing madadaan sa bahay ng matanda. Napansin niya ang kapitbahay nila na halatang masama ang pakiramdam dahil isang buwan pa lang naman ang nakalilipas ng mga nakyon. Galing yon sa loob ng bahay ni Milet. Agad na lumapit ang binata para magtanong. Nalaman niya na nakiusap ang babae sa matanda para pahinaan ang videoke dahil gusto niyang magpahinga. Pero sa halip daw na kausapin siya ng maayos, pinagmumura at pinagsalitaan siya ng masama ni Milet. Awang-awa naman si AJ dahil bakas sa mga mata ng babae ang pagod na nararamdaman niya. Ilang sandali pa, siya naman ang kumausap kay Milet. Pero napansin niya na nasa loob ng bahay ang asawa ng kapitan ng kanilang barangay. Ano na naman ang tinatayo-tayo mo dyan, ha? Pagbabawalan mo na naman akong kumanta. Ano ba sa tingin mo? Hinaan mo naman yan. Hindi naman yan malakas. Hindi talaga yan malakas para sa'yo. Paano bingi ka, di ba? Semana Santa. Baka naman pwede lang naman, di ba? Semana Santa pala, bakit hindi ka magpapako sa krus? Para din malaman mo kung paano maging mabuting tao at maging magalang sa mga nakatatanda sa'yo, hindi ba? Marunong naman akong gumalang, sadyang di ka lang kasama doon. Kasi sino ba namang gustong galangin ka kung ikaw di mo ginagalang ang mga tao sa paligid mo? Sige, okay lang kumanta ka dyan. Sana naman, pahinaan mo na. Mas maingay pa tong videoke mo kaysa dun sa mga nagbabasa ng pasyon sa kubol. Wala akong pakialam at wala ka rin dapat pakialaman, okay? Gusto mo magsumbong ka sa barangay? Titigil ako kapag sila ang nagpunta rito. O kaya, ipapulis mo na lang ako. Matapang ka lang dahil nandyan ang asawa ng kapitan. Dapat ikaw rin pagsabihan mo yung kaibigan mo. Hindi yung asawa ka na nga ng kapitan, hindi ka pa marunong makisama sa mga kabarangay mo. Aba, talagang matapang ka magsalita, ah. Wala ka yatang kinatatakutan, ah. Saan ako matatakot, ha? Sa mga pagbabanta nyo na pag-iinitan kami? Aba, subukan mo para mas magkaalaman tayo. Ikaw ang matakot dahil hindi ako mapagbantang tao. Pero sinisiguro ko sa'yo na pagsisisihan mo itong mga ginagawa mo sa amin. Ayon, galing na sa sarili mong bibig. Ang ibig lang sabihin niyan, may balak kang masama sa akin. Kapag ako napahamak, ikaw lang ang sisisihin. Ang kapal mo naman. Ako talaga? Paano kung karma na maniningil sa'yo, ha? Dahil sa kasamaan ba naman ang ugali mo? Wala, basta alam na ng lahat ng tao na kapag may nangyari sa akin, ikaw ang sisisihin. Siguro nagpaplano ka na ng masama, ano? Ganyan talaga kapag mga nag-a-addict. Hindi na nakakapag-isip ng tama. Ewan ko na lang, basta karma na lang ang bahala sa'yo. Ikaw rin, baka hindi ka na makakanta pa. Sana nga, para naman di na kami araw-araw naghihirap. Alam mo, ikaw matanda ka na eh. Malapit ka nang mamatay. Dapat nagpapakabuti ka. Kapag ikaw namatay, walang pupunta sa burol mo. Kasi wala naman silang magandang alaala sa'yo eh. Aba, talaga nga naman. Pinapanalangin mo pa na mamatay na ako? Kung hindi ka nga naman talaga demonyo. Ako pa ngayon ang demonyo, ha? Abay, oo! Halata naman dyan sa mga pinagsasasabi mo eh.
Ganyan talaga ang mga dyablo. Pinapamahalaan na ang mundo, lalo na ngayong Semana Santa. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Tawang-tawa ako sa'yo. Hindi tumigil ang binata sa pangaasar sa matanda niyang kapitbahay. Kahit na halos hindi na makahinga si Milet sa inis. Dinadaan na lang ni AJ sa ganitong paraan para maalis ang inis na nararamdaman niya. 2 araw pa ang hinintay niya bago sumapit ang Biyernes. Muli siyang bumalik sa mangkukulam kasama ang kanyang pinsan. Sa pagkakataon na ito, sigurado na siya sa nais niyang gawin. Wala na ang pagdududa kahit na may katiting na awa. Iniisip niya na lang na gagawin niya to para sa pamilya niya at sa mga taong naiistorbo ni Milet. Tuluyan mo na kaya. Yung kulam na tigok talaga. Uy, ayoko. Huwag ganun. Kawawa naman yung tao. Mas makukonsensya naman ako lalo niyan. Baka kahit na tahimik na sa lugar namin, di pa rin ako makakatulog sa kaiisip ng ginawa ko. Gusto ko yung lang, mild lang. Yung hindi halata. Yung pwede pa rin siyang mabuhay, pero hindi na makakakanta. Mali mo lang naman, di ba? Kasi mas maganda naman yung ganun. Buti na lang walang ibang kapitbahay nyo na nagpakulam sa kanya para mamatay na, no? O baka meron kaso natatakot lang din. Lalo na ngayon, isipin mo, Semana Santa tapos magpapakulam ka? Kinokonsensya mo ba ako? Tanga, may nakukonsensya bang nagpapakulam? Malamang ginawa mo na yan eh. Baka mauulit pa yan sa iba mo makakaaway. Ganun daw ang ginagawa ng iba. Kaya parang nagpapasakop na talaga sila sa kadiliman. Ayoko namang umabot pa sa ganung punto, no? Kaunting aral lang gusto ko ibigay sa kanya. Para, di ba, kapag nalaman niyang mali yung ginagawa niya, tapos nagbago siya, saka ako ipapaalis yung kulam sa kanya. Eh paano naman kung ayaw na magbago? Ano gagawin mo? Eh bahala na siya sa buhay niya. Siya lang din naman ang makakaalam sa sarili niya kung may mali ba siya eh. Basta ang gusto ko, maging malawak naman ang utak niya para maintindihan ang kalagayan ng mga tao sa paligid niya. Hindi umatras si AJ nang makausap na niya ang mangkukulam. Sinabi niya lang dito kung ano ba ang gusto niyang maranasan ni Milet. Saglit lang din natapos ang ritual na ginawa nila dahil madali lang din naman ang gusto niyang parusa sa kinaiinisan na kapitbahay. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang nagkaroon ng pagbabago kay Milet. Pero kahit na ganun, hindi pa rin tumitigil ang matanda sa pagkanta niya. Isang araw, sinadya ni AJ na tumambay sa harapan ng bahay ni Milet dahil bintana niya ang katapat nun. Nagpanggap siyang naglilinis. "Huwag ka nga diyang tumayo! Naiinis ako makita ang pagmumukha mo!" Aba, ayos ka dyan ah. Nakikita mo naglilinis ako oh. Ang panghirito sa bintana ko. Alam ko dito mo itinapon yung arinola mo. Kala mo ba hindi ko malalaman ha? Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Mabaho talaga dyan sa bahay niyo. Auntie Milet, noon pa man gawain mo na magtapon ng ihi sa bahay ng iba. Lalo na kapag kinaiinisan mo. At kapag pinagsasabihan ka dyan sa panay videoke mo. Tignan mo nga oh, di ka pa rin tumitigil dyan sa panay kanta mo. Paus ka na nga eh. Ay, wag mo pakialaman ang boses ko. Kakanta ako kahit na kailan ko gusto. Okay, wala namang makakapigil sa'yo, di ba? Sinasabi ko lang kasi maawa ka na sa sarili mo. Wala na nga lumalabas sa boses mo eh. Panira ka na naman ang araw. Lumayas ka nga rito. Hinayaan na lang ng binata si Milet na magdadaldal. Natutuwa siya dahil halos wala ng boses na lumalabas sa kanya pero patuloy niya pa ring inaabot ang tono ng kanta. Hanggang sa tuluyan na rin siyang huminto sa pagbividyoke dahil sa panay ang pag-ubo niya. Halos 3 araw na silang tahimik dahil hindi na nga kumakanta si Milet. Sa wakas, nakatulog din na maayos. Ang sarap! Parang ang tagal kong hindi ito naranasan ah. Ganito kapayapa ang buhay namin kapag hindi kami nagigising sa pagbirit ni Auntie Milet eh. Sana ganito na lang palagi. Ganado ang binata. Ang ganda ng gising niya. Hindi yun katulad noon na palaging masama ang timpla niya dahil sa pagkagising niyang wala sa oras, dahil sa lakas ng pagkanta ni Milet.
Wala siyang pasok kaya tanghali na rin siyang nakabangon. Habang kumakain siya mag-isa sa kusina, dumating ang kanyang ina. Marami itong daladalang luya. Oh, bakit ano yan ma? Ang dami mo naman yatang biniling luya. Ah, hindi ito sa atin. Nakikisuyo si Badiday kung pwede akong gumawa nung iniinom para sa ubo. Yung pinitpit na luya tapos lalagyan ng honey at kalamansi. Para naman saan? Para kay Auntie Milet. Kasi namamaga yata ang lalamunan. Hindi naman siya inuubo pero masakit daw ang lalamunan niya. Ah, ganun? Baka kasi kamo sa kakabirit niya yan. Dapat sinabi mo ma, kaya namamaga ang lalamunan niya kasi naman di siya tumitigil sa pagbibidyoke niya. Deserve ka mo. Ikaw AJ ha, hindi nakakatuwa ang mga ganyang biro mo. Kawawa na nga ang matanda, hirap na ring magsalita. Kaya pala ilang araw na siyang hindi kumakanta kasi may sakit pala. Hirap na nga rin siyang lumunok dahil kapag may sumasayad sa lalamunan niya, nananakit talaga. Sinubukan nilang painumin ng gamot kaso walang nangyayari. Sabihin niyo po pahingayin niya lang muna ang lalamunan niya para mapahinga rin ang mga utak natin. Tignan niyo, di ba nakakatulog tayo na maayos? Kahit tanungin niyo mga kapitbahay natin, paniguradong natutuwa sila dahil nakakatulog na rin sila ng maayos. Kahit pa, nakakaawa pa rin siya. O sige, aayusin ko na muna to para pag uwi nila galing sa ospital mapainom na to sa kanya. Hinayaan lang ng binata ang kanyang ina na gawin ang herbal na iinumin ni Milet. Sa mga oras na yon, wala pang pakialam si AJ sa kalagayan ng matanda. Sinusulit niya pa ang katahimikan ng kanilang lugar. Wala pa rin siyang plano na alisin ang kulam dahil hindi niya pa naman sigurado kung may natutunan na ba si Milet sa nangyayari sa kanya. Hindi pa naman din sila nakakapag-usap. At iniisip niya rin na baka kapag naging maayos na ulit ang kalagayan ng matanda, hindi na naman ito titigil sa panayang pagkanta. Nang sumapit ang hapon, nasa bahay lang si AJ. Noon kasi ay hindi siya makatambay sa kanilang bahay ng ganong oras dahil sa walang tigil na pagkanta ni Milet. Ilang sandali pa, tinawag siya ng kanyang ina para utusan na siya na ang magdala ng ginawa niyang herbal at ibigay sa matandang kapitbahay. Hindi naman din tumanggi si AJ dahil gusto niya ring makibalita sa ginawa niyang pagpapakulam kay Milet. Tao po, Auntie Milet! Tao po! Ano na naman bang ginagawa mo rito sa bahay? Sungit mo naman, pinapabigay lang to ni Mama. Pinagawa raw ni Ate Badiday. Ano naman yan? Luya daw na may honey at kalamansi. Para daw iinumin mo. Kapag daw lumamig yan, painitin nyo na lang. Mas maganda yan, humahagod sa lalamunan. Ayoko niyan. Bakit mo ako pa iinumin yan ha? Ikaw na nga lang tutulungan, ayaw mo pa? Para yan sa lalamunan mo. Tingnan mo, paus ka na. Pampaganda rin yan ng boses. Malay mo kapag lagi ka umiinom yan tapos gumaling ka na, bigla rin gumanda ang boses mo. Para sana hindi nakakairita kapag kakanta ka. Ini-insulto mo ba ako, bata? Oh, wala akong ginagawa ha. Pinapabigay nga to eh. Ilalapag ko na lang to rito. Oo, bakit mo naman tinapon? Alam mo bang pinaghirapan pa ni Mama dikdigin niyang luya para lang makagawa ng ganyan? Hindi ko kailangan yan. Ayoko ng mga ganyang herbal na yan. Nagpunta na ako sa doktor at may iba na akong iniinom na gamot. Sama talaga ng ugali mo no. Kaya nagkakaganyan ka eh. Nakakarma ka ng malala. Huwag na talaga sanang maalis yung pagkapaus mo para hindi ka na makabulabog ng mga tao. Hintayin mong gumaling ako. Tingnan mo sa bintana mo mismo itatapat ko ang speaker. Isa pa, hindi naman ako ang humingi ng tulong sa mama mo. Mamaya may lason pa yung ibinibigay niyo sa akin. Malamang alam ko na galit kayo sa akin kaya hindi malabo na gawin niyo ngayon. Diyan pa lang sa kasamaan ng ugali, alam ko na talaga na hindi ka gagawa ng mabuti. Aba, talagang hindi nga ako gagawa ng mabuti. Sa totoo lang, alam mo ba na sobrang saya kung nakikita kang nahihirapan ng ganyan? Yung hindi ka na makapagsalita na maayos? Kasi alam ko na matatahimik ang buhay namin. Yung hindi ka nagagaling at hindi ka na makakakanta ulit. Hindi mo ba napapansin?
Ang ganda ng araw ng mga tao simula nung mamaos ka kasi tahimik na ang mga tenga namin. Inis na inis si Milet, kaya sa halip na tahimik ang gabi nila, nagpatugtog ulit ito at walang pakialam kahit na sumasakit ang kanyang lalamunan sa patuloy na pagkanta. Umabot hanggang 2:00 ng madaling araw ang pagkanta ni Milet, hanggang sa may narinig silang bumato sa bubong nito. 3 beses yun, kaya galit na galit ang matanda na sumugod sa bahay ni na AJ. Ang binata ang pinagbibintangan niyang gumawa nun. Bakit ko naman babatuhin ang bubong nyo, ha? Pwede naman batuhin ko yung loob mismo ng bahay nyo. Paano kasing walang babato dyan sa inyo? Anong oras na ba? Sa tingin mo ba matutuwa mga kapitbahay na may kumakanta ng 2:00 ng madaling araw, ha? Tapos garalgal pa yung boses mo? Nakakainis, sa totoo lang. Mas malala pang pakinggan ang boses mo ngayon kesa nung hindi ka na mamaos. Namamagaan na nga yung lalamunan mo, wala ka bang ibang ginawa kundi ang bumirit? Dahil alam ko na ikaw lang ang kayang gumawa nun. Walang iya ka. Paano ko natamaan kami sa loob, ha? May pampagamot ka ba sa amin? Sinabi ko na nga hindi ako, di ba? Ako lang ba ang kapitbahay nyo? Ayan ang mahirap sa inyo nang bibintang kayo nang hindi nyo naman nakita. Ante Milet, hindi po talaga si AJ ang gumawa nun. Kanina pa siya nasa loob ng kwarto niya. Hindi ko nakita na lumabas yan. Ay sos! Malamang pagtatakpan mo yan. Anak mo yan eh. Kahit na mali na ang ginawa niya, todo kampi ka pa. Alam mo, Monica, dapat inaayos mo ang pagdidisiplina dyan sa anak mo. Hindi yung isa ka pang konsentidor sa ginagawa niya. Sinabi ko na nga na hindi ako, di ba? Di ka ba makaintindi, ha? AJ, tama na yan. Huwag kang sumigaw. Paano pa ulit-ulit siya na sinasabi? Hindi nga akong bumato sa bahay nyo. Hindi mo kasi maintindihan na ang dami naiinis sa'yo. Ano ba kasing problema mo? Bakit ba hindi mo matigil-tigil yung pagbibidyoke mo? Pumasok ka na sa kwarto mo, ako na ang makikipag-usap. Oh, huwag ka na magsalita. Pumasok ka na. Ang dami pa sanang nais na sabihin ng binata, pero hindi na niya tinuloy dahil sa sinunod niya na ang utos ng kanyang ina. Padabog niya ring isinarado ang pinto. Ilang sandali pa, may dumating na barangay sa kanilang bahay. Kinausap na lang ito ni Monica. Todo rin ang paghingi niya ng tawad sa matanda kahit na hindi naman talaga si AJ ang bumato sa bubong nila. Kinabukasan, maaga na namang nagpatugtog si Milet. Hindi na siya gaanong makapagsalita kaya hindi na siya kumakanta. Ang ginagawa na lang niya ay nagpapatugtog ng malakas. Wisit talaga. Bakit ba hindi pa manahimik ang matanda na yan? Nakakainis na. Mukhang kulang pa nangyayaring pagpapakulam ko sa kanya. Makabalik nga sa mangkukulam. At gusto ko yung mas malala pa. Grabing ugali yan. Hindi mapabago ng kulam. Inis na umalis ng bahay ang binata. Tinanong pa siya ng kanyang ina kung saan siya pupunta pero hindi niya ito sinagot. Nang matapos niyang kausapin ang mangkukulam, sa bahay naman ng kanyang tiyahin siya nagtungo. Ang balak niya sanang puntahan ay ang pinsan niya pero nasa trabaho ito kaya doon na siya nagpunta. Ayoko pang umuwi. Napipikon ako sa matandang yun eh. Di ko alam kung may matututunan pa ba sa buhay yun. Mas lalo siyang nangiinis eh. Sabi ko naman sa'yo, tuluyan mo na ang buhay niyan eh. May nalalaman ka pa diyang naaawa ka sa kanya. Nakakaawa naman kasi talaga sa totoo lang. Pero hindi ko ba alam kung bakit hindi yung matuto sa nangyayaring pahirap sa kanya. Partida namamagana talaga ang lalamunan niya. Madalas ko pang naririnig na matigas ang ubo niya. Kahit naman anong gawin niyang punta sa doktor, di naman siya gagaling eh. Sa halip na maging mabuting tao na lang siya, ayun, mas lalong lumala. Grabe naman ang stress mo dyan. Ano namang pinagawa mo sa mangkukulam? Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kapag nasimula mo na talaga magpakulam, di ka na niyan titigil. Gagawin at gagawin mo yan paulit-ulit. Kasi alam mo na yun lang ang magiging kakampi mo. Tama ako, di ba? Sa kanya lang, no? Wala naman akong balak na palalain pa. Kaso, nakakainis naman na kasi siya eh. Sobra yung kasamaan ng ugali niya. Alam mo yung dapat nagpapahinga siya tapos mapapansin niya na mas payapa nga ang paligid kapag hindi siya nagsisisigaw sa mic. Ganun lang naman ang gusto ko eh.
Kaso naman, mas lalo siya nang aasar. Nagpatuloy ang binata na maglabas ng hinaing niya. Hanggang sa sumapit na ang gabi, doon lang siya umuwi sa kanilang bahay. Naabutan niyang walang ingay, kaya malamang ay umeepekto na nga ang dagdag kulam na pinagawa niya para kay Milet. Para malaman ang mga nangyayari, nagtanong siya sa kanyang ina. Buti naman tumigil na yung tugtog ng matanda na yan. Naku, sinugod siya sa ospital. Sobrang sakit daw ng lalamunan niya. Nagpapatulong nga sa akin yung anak niya na kung pwedeng ako munang magbantay sa nanay nila dahil may mga trabaho sila. Wala naman daw ibang kapitbahay na gustong tumulong sa kanila. Malamang, wala talagang tutulong sa kanya. Gusto rin ng mga kapitbahay na wala siya sa bahay nila. Kasi kapag naging maayos yun tapos bumalik dito, malamang wala na naman tulog ang mga tao. Doon na lang kamo siya sa malayo. Sinabi ko naman sa'yo, AJ, masama yung ginagawa mong ganyan, di ba? Tao pa rin si Auntie Milet. Sana po yan din ang iniisip niya noon, na mga tao rin tayong nahihirapan siyang pakisamahan. Hindi porket mas matanda na siya, dapat siya na ang inuunawa. Ang hirap din naman sa mga ganyang edad, akala nila sila na ang tama, dahil lang sa pinagbigyan sila ng iba. Dapat lang na ipaalam sa kanila kung ano man ang mga maling nagagawa nila. Ano po, alangan naman nasasamahan niyo nga siya dun. Dapat hayaan niyo siya para malaman niyang marami talaga naiinis sa kanya kasi nga masama naman talagang ugali niya. Mas maganda nga po yun na mag-isa lang siya dun eh. Huwag na kayong pumunta. Hindi naman pwede kasi naaawa naman talaga ako sa kanya. Hinihintay lang talaga kita rito para magbantay sa bahay. Huwag kang aalis ha, baka maiwan ang kapatid mo rito mag-isa. Bukas pa ako uuwi. May iniluto na akong pagkain dyan. Kahit napigilan ng binata ang kanyang ina, hindi pa rin ito nagpaawat na puntahan si Milet sa ospital. Sa katunayan ay ipinagluto pa ito ni Monica. Nang makarating ang ginang sa ospital, saktong paalis na rin ang anak ni Milet na siyang nakisuyo sa kanya para magkaroon ng bantay ang ina. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang pinakiusapan ng anak ko? Dapat hindi ka na nag-abala pa. Diba, lahat naman kayo galit sa akin. Hindi ko kailangan ng taong mapagpanggap. Hindi ako galit, naiinis lang. Isa ka rin ba sa masaya na nagkakaganito ako? Narinig ko ang usapan ng kapitbahay natin. Pinagtatawanan nila ako. At hinihiling na wag na sana akong makauwi para matahimik na ang buhay nila. Ano, alam ko naman na ganun din ang hiling mo sa akin, di ba? Hindi ako humihiling ng masama sa kapwa ko. Isa pa, naiintindihan ko rin naman ng mga kapitbahay natin kung bakit ba nila nasabi yun. Kasi naman, Auntie Milet, alam mo rin naman sa sarili mo na mali yung ginagawa mong pagbibidyoke kahit na madaling araw. Tapos, ang malala pa nun, hindi ka tumitigil. Araw-araw mo talagang ginagawa. Masama bang maging masaya? Hindi naman po masama maging masaya. Pero kung yung saya naman na ginagawa mo nagiging malaking abala sa mga tao sa paligid mo, yun naman po ang mali. Naalala ko, ang daming nagkakasakit sa amin dahil wala kaming pahinga. Hindi naman namin sinabi na huwag kang kumanta. Pero sana, yun namang may konsiderasyon ka sa ibang tao. Hindi na nga ako makakanta ngayon. Alam ko na masaya na kayong lahat. Umalis ka na rito, iwan mo na ako. Ayoko nang kasama. Hindi kita pwedeng iwan. Nangako ako sa anak mo na babantayan kita. Ano bang kailangan mo sa akin at nagbabait-baitan ka dyan, ha? Hindi mo na kailangan gawin yan dahil wala naman akong pakialam sa inyong lahat. Doon ka na lang sa mga kapitbahay natin makisama. Ako ang gawin yung topic sa mga tsismisan nyo. Yun lang naman ang kaya nyong gawin, di ba? Huwag ka na nga masyado magsalita, Auntie Milet. Baka kasi magasgas pa ang lalamunan mo. Ay, oo nga pala, may dala na rin akong herbal na gamot. Mas maganda tong inumin kasi makakatulong to para sa lalamunan mo. Kahit na ilang beses pang ipagtabuyan ng matanda si Monica, hindi pa rin ito umaalis. Umabot ng halos 1 linggo sa ospital si Milet, pero wala pa ring nakikitang pagbabago sa kanyang sakit. Hanggang sa umuwi na rin siya sa kanilang bahay.
Kapansin-pansin na malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan dahil nahihirapan siyang kumain. Hindi niya kinakaya ang sakit kapag may sasayad na kahit na ano sa lalamunan niya. Nakakapagsalita pa rin naman siya, pero hindi na ganon kadalas. Mag-isa lang siya sa bahay. Ang anak niya na kasama niyang nakatira ay nasa trabaho palagi. Walang ibang pwedeng magbantay sa kanya dahil kailangang maghanap buhay ng mga yon. Wala na ring mga kaibigan na dumadalaw sa kanya. Kahit ang mga kapitbahay nila, walang pakialam sa kung anuman ang kanyang kalagayan. Nakakalungkot mang isipin, kailangan niyang mapag-isa sa bahay. Tanging si Monica lang ang paminsan-minsang tumitingin sa kanya kahit na pinipigilan din ito ng anak na tulungan siya. Nak, pakisuyo naman muna ako kay Auntie Milet. Bigay mo tong dinikdik na luyang gawa ko. Sabihin mo inumin na niya to. Bakit ba ang bait mo dun, ma? Tignan mo nga yung mga kapitbahay natin, walang pakialam sa kanya. Dapat ganun na lang ang gawin nyo para mas daman niya na kapag masamang tao, walang tutulong kapag nangangailangan. Ay, ibigay mo na to. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Alam mong inuutusan kita. Ano ba naman yan? Alam nyo naman na kapag nakita ako nun, magagalit na naman yun eh. Ang init pa naman ang ulo nun palagi kapag nakikita ako. Basta sundin mo na lang ang utos ko. Sabihin mo sa kanya magluluto ako ng lugaw para makakain na siya. Mamaya kamo ako pupunta doon sa bahay nila. Ayusin mo ang pakikipag-usap mo, AJ, at alam ko na pabalagbag ka na namang magsasalita. Ako pa ngayon ang masama ah. Sinunod ng binata ang utos sa kanya ng ina. Pagpasok niya sa loob ng bahay ni Milet, nakita niya itong nakaupo sa sofa habang nagbubuklat ng songbook. Sa ngayon, hindi pa ulit nagbubukas ng video kay si Milet, pero meron sa kapitbahay nila ang kumakanta. May pagdiriwang kasi sila. Kaarawan ng isa sa mga anak ng kanilang kapitbahay. Wala namang problema si AJ kung maririnig man niyang may kumakanta na ibang tao dahil hindi naman yun katulad noon kay Milet na araw-araw bumibirit. Oh, bigay ni mama. Inumin mo raw. Huwag mo na yung hawakan. Ano, kakanta ka na naman? Ano bang pakialam mo, ha? Hanggat nakakapagsalita ako, kakanta ako. Bakit ba panay ka kasi kanta? Ano bang meron dyan, ha? Basta, wala ka ng pakialam doon. Sabi pala ni mama na nagluto siya ng lugaw. Pero mamaya pa yon para makakain ka na. Ano nangyari? Masakit talaga lalamunan mo, ganon? Tapos kahit na anong gawin mo, hindi nawawala? Ang weird, no? May ganun pala talaga? Bakit ba ang dami mong tanong? Pwede bang manahimik ka muna, ha? Nakikita mong may ginagawa ako, diba? Saka umalis ka na rito. Ngayon mo pagbawalan niyang kumakanta na yan. Hindi ako makatulog sa ingay nila. Di ka makatulog, ang aga pa lang naman. Magtatanghalian pa nga lang, oh. Panigurado naman ako na kagigising mo lang. Eh bakit pag ako ang kumakanta? Panay ka reklamo, ha? Alam nyo, Auntie Milet, hindi naman kami magre-reklamo sa'yo kung alam mo lang din naman ang ginagawa mo. Alam mo ba na araw-araw kang kumakanta, ha? Mula 3:00 na madaling araw, nakabukas na yung videoke mo hanggang sa gabi. Kulang na nga lang, di ka na rin matulog eh. Magkakakanta ka na lang ng 24 hours. Eh kasi nga, masaya lang ako at ang ganda kaya ng mic ko. Maganda nga mic mo, pangit naman ang boses mo. Kailan mo ba marirealize na mali naman talagang ginagawa mo, ha? Ayan na nga, oh, may nangyayari na nga masama sa'yo. Iba kahit na nga mga kapitbahay natin ayaw sa'yo. Kasi nga, ikaw ang isa sa dahilan kaya sila nahihirapan. Kung alam mo lang ang pakiramdam na walang maayos na tulog. Alam ko naman ang pakiramdam. Oh, alam mo naman pala eh. Bakit hindi ka tumitigil dyan sa pagkanta mo, ha? Kung hindi pa yan mangyayari sa lalamunan mo, hindi ka titigil eh. Ito lang kasi yung nagpapaalis ng lungkot ko. Kapag maingay kasi ang bahay ko, hindi ko nararamdaman na mag-isa lang ako. Noon kasi, nung nabubuhay pa ang asawa ko, palagi kaming kumakanta sa videoke. Kahit na ang pangit ng boses ko, gusto niya pa rin naririnig. Simula nung mamatay siya, hindi na ulit ako humawak ng mikropono. Nung makahawak naman ako,
Ayoko nang bitawan kasi pakiramdam ko magkasama pa rin kami. Hindi nakapagsalita ang binata. Parang nakaramdam siya ng sakit sa mga salitang sinabi ni Milet. Hindi umaangat ang tingin ng matanda. Nasa songbook pa rin ang mga mata niya. Nililipat niya yon na para bang pumipili siya ng mga susunod na kakantahin niya. Pero tama ka nga. Tama nga kayo. Sa sobrang pagsasaya ko sa buhay, nakalimutan kong may ibang tao pala akong naaagrabyado. Minsan nandito naman ang mga anak ko. May nakakasama ako, pero ayoko pa rin bitawan ng pagkanta kasi alam ko aalis din naman sila. Tapos maiiwan ako mag-isa sa bahay. Hindi ko lang talaga tinatanggap na mali ako. Masyado ako naging matapang at mayabang na kahit anong sumbong sa barangay, walang nakakapagpatigil sa akin. Ibig bang sabihin, tinatanggap mo na sa sarili mo na mali ka? Oo, nito ko lang din napagtanto. Nakakainis nga talaga ang ginagawa ko. Tulad niyan, inis na inis ako sa ingay nila kahit minsan lang naman nilang ginagawa yan. Ano pa kaya ako na palagi kong ginagawa? Wala akong pinipiling oras at araw. Pasensya ka na ha. Pasensya na kayo. Totoo ba yung sinasabi mo? Tignan mo, kapag gumaling ka niyan, wala ka na namang gagawin kundi ang kumanta. Bubulabugi mo na naman ang buhay naming lahat. Kung gagaling pa nga ako, diba? Hindi ko rin alam kung makakakanta pa ba ako. Kukunin na kasi yan bukas. Kukunin? Sinong kukuha? Yung pinagbentahan ko. Kailangan namin ng pera. Malaki masyado ang nagastos ko nung nasa ospital ako. Kaya tinitingnan ko tong songbook. Mamimiss ko kasi to eh. Kahit na di naman ako tumitingin dito. Kasi sa ulado ko naman na yung number na itatype sa video, okay? Bakit kailangan mo pa yung ibenta? Wala na ba kayong pera? Hindi ka ba nakikinig? Malaki nga nagagastos namin, di ba? Umalis ka na nga rito. Iniinis mo lang ako. Bakit ka nagagalit? Nagtatanong lang naman ako ah. Huwag mo na ibenta yan, sayang naman yan eh. Regalo pa yata sa'yo yan ng asawa mo. Ay, wag mo nga akong pakialaman. Wala ka namang maitutulong sa akin. Kailangan ko ng pera para dito sa sakit ko. Basta, huwag mo ibebenta yan ha. Pero ipangako mo na lang din sa akin na hindi ka na araw-araw mambubulabog ng mga tao. Dahil lang sa naiisipan mong kumanta. Malay mo, gumaling ka na, di ba? Inumin mo na lang yung bigay ni mama. Kasi yan talaga magandang magpagaling ng lalamunan. Sa susunod kasi, huwag mong abusuin yung lalamunan mo. Matanda ka pa naman ah. Tapos kanta ka ng kanta dyan. Sa totoo lang, ramdam na ramdam ng binata ang lungkot sa mga mata ni Milet. Ngayon niya lang ito nakitang ganon. Hindi naman kasi sila madalas nag-uusap dahil palaging nagagalit si AJ kapag kumakanta ang matanda. Nang araw din na yon, nakipagkita ang binata sa kanyang pinsan para magpasama sa mangkukulam. Gusto na niyang bawiin ang kulam na bigay niya rito, pero sinabi lang sa kanya ng mangkukulam na hindi niya ginagawa ang ganong bagay. Magiging malaki raw kasi ang epekto sa kanya kung babawiin niya yon. Ano, saan na tayo lalapit? Bakit kasi kailangan mo pang bawiin? Pinagawa mo na. Alam mo, ikaw minsan hindi ko maintindihan kung ano bang ugali meron kay. Minsan kinukonsensya mo ko, minsan naman sinusulsulan mo ko. Ano ba talaga ha? Di ko rin alam eh. Ano nga? Tawagan mo si April, tanungin mo saan tayo pwedeng lumapit. Awang-awa na ako doon sa matanda. Kung nakikita mo lang yung itsura niya, sa totoo lang, ang payat na niya tapos madalas na lang siyang tulala mag-isa dun sa bahay nila. Maawa ka rin naman, uy. Ikaw naman talaga nag-udyok sa akin magpakulam eh. Uy, ano? Ako pa kukonsensyahin mo ngayon ha? Di naman kita pinilit no? Oo na nga. Ito na, kakareply niya lang sa akin. Meron daw albularyo pero sa Olongapo pa. Saan daw banda? Tara na, pumunta na tayo. Ikaw na lang, hanapin mo na lang to. Alam mo na may trabaho ko eh, umalis lang ako sa shop dahil nagpapasama ka sa akin. Bibigay ko sa iyo address. Sa Old Cabalan to. Kaya mo na yan mag-isa, matanda ka na eh. Hindi na nga sumama pa si Jonjon sa kanyang pinsan.
Mag-isa na lang na nagpunta ang binata dahil siya rin naman talaga ang may gustong gawin yon. Sa katunayan, kaya gusto niya ring alisin ang kulam kay Milet, gabi-gabi rin siyang binabagabag ng ginawa niya. Paminsan pa ay napapanaginipan niya ito, kaya hindi rin siya matahimik. Gusto na niyang tapusin ang anumang nagpapahirap sa kanyang utak. Natagpuan ng binata ang bahay ng sinasabing albularyo. Nakausap niya ito. May ginawang ritual at ibinigay sa kanya ang isang maliit na bote na nanggaling sa tubig na ginamit ng albularyo para sa ritual niya. Ang sabi sa kanya, ipatak niya ang tubig na yon sa inumin o pagkain ni Milet. 7 araw na sunod-sunod niyang gagawin yon para tuluyang gumaling ang matanda. Ginawa naman yon ni AJ, lalo pat ang kanyang ina rin ang sumusuporta sa matanda. Lalo na at araw-araw din itong gumagawa ng herbal na inumin para sa lalamunan nito. Walang ibang pinagsabihan si AJ ng ginawa niya. Tanging si John lang ang nakakaalam ng sikreto na yon. Hanggang sa sumapit ang 7 araw, kapansin-pansin na may pagbabago na sa nangyayari sa lalamunan ni Milet. Nakakatuwa naman, okay na ulit ang pananalita ko, ano? Pwede ka nang kumanta ng sayang na sayang. Wag na, ayoko na. At makatuluyan na akong hindi makapagsalita. Ang ganda nung bigay ng mama mo ah. Totoo palang nakakagaling ng lalamunan yung luya na yon kahit na ang pangit ng lasa. Di ba ang galing ni mama? Ngayon na nakakapagsalita ka na ulit, dapat sundin mo ang pangako mo na hindi ka naman bubulabog ng mga tao ah. Kapag feeling mo nalulungkot ka sa bahay nyo dahil mag-isa ka, maglalabas ka o kaya pwede ka naman magpatugtog. Pero wag naman yung madaling araw tapos naka full volume pa. Oo, tama ka nga dyan. Ngayon ko lang din talaga napagtanto na maling-mali talaga yung ginawa kong pambubulabog sa inyong lahat. Kaya pasensya na talaga sa inyong lahat ha. Nagpaka-feeling may concert ang lola nyo kahit hindi naman maabot ang pagbirit. Humingi ng tawad si Milet sa mga kapitbahay niya dahil sa mga nagawa niya noon. Ipinangako rin niya na magiging mabait na siya. Nang makita ito ni AJ, nasiyahan din siya dahil naging maayos na si Milet at tumatanggap na rin siya ng pagkakamali niya. Noong una, inaantabayanan pa ng binata kung uulitin ba ni Milet ang ginagawa niya noon. Pero halos 1 taon na ang nakalipas, hindi na nag-iingay si Milet. Minsang nagpapatugtog siya pero halos dinig lang yon kapag nasa tapat ng pinto ng bahay nito. Maayos na ang tulog ni AJ at ng mga tao sa paligid nila. Wala na ang tugtog tuwing 3:00 ng madaling araw. Aaminin ni AJ na minsan parang kulang ang araw niya kung hindi siya magigising sa ingay ng boses ni Milet. Naging malapit na rin silang dalawa at minsan sa bahay nila nagtatambay ang matanda. Dati-rate ay magkaaway sina AJ at Milet pero nang maging maayos na ang matanda, para na ring apo nito si AJ. Ilang linggo pa ang lumipas, sumapit ang kaarawan ni AJ. May handaan sila sa bahay nila at meron ding videoke. Masaya ang lahat at naroon din si Milet, nakikisaya sa kanila na noon ay hindi niya ginagawa. Oh, kanino na tong susunod na kanta? Sayang na sayang. Malamang kanino pa nga ba yan? Di sa song diva ng barangay, si Auntie Milet. Hoy, hindi ako nagpalagay ng kanta dyan ah. Baka kapag kumanta ako biglang mag-alisa ng mga bisita mo. Sige lang, kanta lang kayo dyan. Ay, hindi pwede yun. Hindi buo ang birthday ko kung hindi ko maririnig ang pakulot-kulot at paabot na birit ng kantang to. Sige na, ante. Iyong mikropono. Ilaban mo yan na parang pangtawag ng tanggalan. Tanghalan. Nagtawanan ang lahat dahil sa sinabi ni AJ. Nakaramdam din ng pagkakampante ang matanda. Hindi na rin niya pinigilan ang kanyang sarili na kumanta. Sobrang saya ng kanyang damdamin dahil damang-dama niya ang ginagawa niyang pagsabay sa musika.
Kahit pa isigaw niya ang buo niyang lakas para sa kanta, walang nagagalit sa kanya. Sa halip ay naghihiyawan ang mga tao at nagpapalakpakan. Dahil doon, unti-unting naramdaman ni Milet ang tunay na saya. Hindi niya maipaliwanag dahil ang alam niya lang ay ang gaan sa pakiramdam. Sa buong araw na yon, naging malaya ang matanda para muling kumanta. Natatakot na kasi siya na baka maulit na naman ang pamamaga ng kanyang lalamunan, pero sinigurado sa kanya ni AJ na hindi na yon mangyayari. Yun na rin ang naging simbolo ng pagbabago ng matanda. Minsan, nagvi-videoke pa rin siya sa kanyang bahay, lalo na kapag gusto niyang maalala ang ginagawa nila ng kanyang asawa, pero sinisigurado niya na walang ibang taong maaagrabyado. Sinisigurado niya rin na walang ibang mabubulabog dahil lang sa nais niyang maging masaya. Natuto na siyang makisama sa iba. Tunay na hindi naman talaga masama ang paminsan-minsang maging masaya. Lalo na at ang pagkanta ay isa rin sa magagandang paraan para damahin ang magandang damdamin. Dahil alam natin na sa maraming pagkakataon, ang musika ay nagsisilbing gamot sa kahit anong pinagdaraanan ng puso't isipan. Pero ang kasiyahan din na yon ay kailangang may paggalang sa ibang tao, matutong makiramdam at magkaroon ng konsiderasyon sa iba. Huwag ugaliing magvideoke nang hindi naman din naaayon sa oras, lalo pa at may mga tao ring kinakailangan ng pahinga. Tandaan na hindi masama ang pagkanta, basta't laging tatandaan na ang kasiyahan na ito ay may kasamang malasakit sa kapwa. Kayo ba mga apo? May mga karanasan din ba kayo sa mga taong walang konsiderasyon basta't maging masaya lang sila sa pagvivideoke? Kung kayo ang nasa pwesto ni AJ, tingin nyo ba tama ang ginawa niyang pagpapakulam at ang pagpapatawad? Ibahagi nyo naman ang inyong karanasang kapareho ng ating kwento ngayon dahil nais ng inyong lola na marinig ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento.